Noon daw ay nakalaban nila ang Anay Castle na pinamumunuan ni Lord Tanghan gamit ang kamay na bakal. Taliwas ito sa pamamaraan ni Lord Lichang na sobra ang kabutihan sa nasasakupan nitong Lian Castle. Bagamat mas marami ang kawal ni Tanghan ay nagawa pa rin nila Lichang na makipagsabayan dahil sa tatlong magagaling na mandirigma na tila magkakapatid na ang samahan. Napakatindi ng naging labanan hanggang sa mapatay ni Kisui si Lord Tanghan. Subalit habang ang mga sugatan lang ang umuwi ay palihim na sinakop ng anak ni Tanghan na si Tangjun ang Lian Castle kaya walang nagawa sila Ryuto at Batey. At kapalit ng buhay ng mga mamamayan ay pumayag si Lichang at mga tapat na lingkod nito na magsakripisyo. Pumagitna sila Riboko upang maging opisyal ang kasunduan na hindi na kailanman maaaring galawin ng Anay ang Lian kapalit ng buhay ng mga opisyal nito. Kaya naman sinunog na ni Tangjun sila Lichang bilang paghihiganti sa napatay niyang ama. Bago mamatay ay ipinagbilin niya sa anak na si Kisui ang pamumuno sa Lian Castle. Ang mga Lian doll ay mga lucky charm na binibigay sa kanila ng kanilang mga anak. Merong tatlo nito si Ryuto kaya naisip nilang meron itong tatlong anak. Madaling araw ay dumating ang mensahero ni Konki na magpapadala daw ng reinforcements. Pero nagtataka pa rin si Shin kung ba't ayaw pa rin kumilos ng general. Nagsimula ng sumugod si Batey na sabik na silang patayin. At nais ni Ten na depensahan lang nila ang lugar hanggang di pa nakakatanggap ng utos kay Konki. Naghihintay pa rin si Kisui ng pagkilos mula kay Konki pero tila pinabayaan na nito ang Hishin Force. Maging si General Keisha ay nainip na rin kaya sumugod na ito kaya napangiti si Konki ngunit malaki na ang nababawas sa Hishin Force kaya sobra ng mapanganib ngunit patuloy pa rin sa pagdepensa sila Shin. Nang makita ng bida ang commanding general ng show ay inilabas niya ang tinitipid na lakas. Si Ryuto ay pinag-utos din na maging backup sa elite force ni Keisha upang mabilis na maubos sila Shin. Sa kabila nito ay naiisip ni Kisui na merong mali. Maging si Kinmo ay nagtaka dahil ngayon niya palang nakitang naubos ang pasensya ng master niyang si General Keisha. Tama nga ang hinala nila dahil sinadya talaga ni Konki na di kumilos para mapalabas si Keisha. Nagpatuloy sa paglaban sila Shin. Si Ten ay kinilala din ng husay ni Ryuto sa strategy dahil napapanatili nito ang matibay na posisyon ng show. Kaya pinag-utos niyang mag-focus sila sa posisyon ni Sosui. Subalit napasama si Sosui sa winasak ni Batey pero nakaligtas ito. Sa kalagitnaan ng bundok ay pinagpapatay at sinagasaan lang ng Zenogang ang maraming sundalo ng show. Napansin ni Kisui na ang target talaga ng mga ito ay si General Keisha kaya nagpanik din ang mga kasama sa halimaw na Zenogang. Nalaman ni Kinmo na si Keisha ang natrap. Kaya naalala niya ang sinabi ni Riboko na mapapatay din kahit si Keisha kung matalo ito ng pagkainip. Kaya naisip niyang isang tactical genius talaga si Konki kaya kailangan niyang iligtas ang master subalit sumugod na rin ang buong Chin Army. Dahilan para mapaligiran ng Show Army na kanina ay pinaligiran ng Hishin Force kaya pumabor na ang laban kay General Konki dahil nasa harap na ni Zeno si Keisha. Sa Lian Castle ay natatakot na ang mga bata subalit sinabi ng elder na magtiwala na lang sila kay General Kisui. Sa katunayan ay si Kisui nga ang nanguna upang mailigtas si General Keisha sa mga sundalo ni Konki. Subalit hindi pa rin niya magawang matalo ang halimaw na si Zeno. Kaya ang mga tauhan na lang ni Zeno ang pinuntirya nila. Dahil dito ay kumilos na rin ang hukbo ni Kokoo. Target ng mga archer si Zeno pero pinatay sila ng mga bata nito habang natusok naman si Kisui. Si Kisui naman ang target ng Zenogang ngunit pinatay sila ni Batey. Dumating ang iba pang bata ni Zeno ngunit pinagpapana sila nila Ryuto. Natuwa si Kisui dahil dumating sila kahit di pa niya tinatawag. Dahil dito ay tumakbo na si Keisha at pinigilan naman ni Batey na habulin ito ni Zeno. Ngunit kinukuha na rin sa kanila ang bundok kaya kailangan nilang bumalik. Di rin inaasahan ni Konki na makakaligtas pa si Keisha. Nalaman nila Shin na ginagamit lang pala silang paain. Ngunit nais pa rin ni Ten na tulungan nila ang army ni Kokoo upang masigurong makukuha ang kalahati ng Center Hill. Pero si Shin ay balak na patayin si Keisha. Kaya naisip ni Ten na pagkakataon na nila ito habang di pa nakakabalik si Keisha sa posisyon ngunit kailangan nila ng mabilis na ambush bago sila maubos. Naiwan ng Zenogang sila Bihei kaya sinabi ng isang officer ni Kokoo na doon na lang sila makipaglaban. Subalit patuloy ang pagdepensa ng General Trio ng Lian Castle. At balak din nilang pigilan si Kokoo upang mabawi ang control sa Central Hill ngunit di ito magiging madali kaya tinapik niya ang mga kasama para lumakas ang mga loob. Di nila alam na paparating na rin ang Hishin Force kaya nakita na lang ni Ryuto na winasak nila Shin ang kanilang reserved unit at patungo ito mismo kay Keisha kaya pinipigilan din sila ng mga sundalo ng show at pinaulanan pa sila ng mga palaso mula kay Ryuto at papatayin na si Ten ngunit iniligtas siya ni Kyukai. Pinagpapatay pa ng lieutenant ang mga sumugod na kalaban. Saka nagpapaiwan sila Kyukai para maabot na ni Shin si General Keisha. Nabalitaan ni Riboko na di maganda ang posisyon ni Keisha. Kaya naalala niya noong alipin pa ito pero nanalo sa palaro ng strategy kaya binili niya ito sa isang lalaki. Nakita ni Shin na nasaktan si Kyukai kaya pinag-ingat niya ito saka siya umalis at nagpatuloy sa pag-push ang kanyang mga officer subalit pinagpapatay lang sila ng elite force ni Keisha.
Saka pinagmayabang na malapit na niyang makuha ang trono ng ikatlong Three Greats of Sho kaya walang kwenta para sa kanya si Shin subalit pinagpapatay lang ng bida ang napakarami niyang bantay kaya sumugod na rin ang mga kasama na nakakaramdam ng lakas kapag nakikita ang captain. Kaya nais tulungan ni Ryuto si Keisha subalit pinutakte sila ni Kyukai. At kahit napinsala ay nakipaglaban pa rin si Ryuto. Naputol ang pole axe ni Shin kaya ginamit niya na ang espada. Naisip ni Keisha na ipagpaliban ng pagtapos kay Shin dahil kailangan niyang magtipid ng lakas. Dahil matagal sila ay nakatakas na naman si Keisha. Subalit dumating si Naki upang pigilan ang kanilang pagtakas. Dahilan para makahabol ang grupo nila Shin. Pinagpapatay ni Kyukai ang iba pang sundalo at pinaghihiwa si Ryuto upang di makalapit kay Shin. Kaya umatake na ang bida ngunit napaatras naman siya nito. Napagtanto ni Shin na malakas nga si Keisha at naalala ni Ten na nakita niya rin ito sa coalition. Naiksabayan ng mga atake ang dalawa habang inubos naman ni Kyukai ang mga kalaban at naramdaman na ni Keisha ang lakas ni Shin pero nahiwa rin siya nito. Tapos paparating pa ang reinforcement ng show ngunit nagawa na ng bida na mahiwa ito ng malalim. Saka niligtas siya ni Denyo subalit malapit na silang mapaligiran at di pa rin sumuko si Keisha ngunit tuluyan na siyang natalo ng ating bida kaya naalala niya ang boss na si Riboko bago siya mamatay. Sinabi ng bida sa lahat na tagumpay niya nang napatay ang commanding general ng show pero wala silang sapat na oras para kunin ang ulo nito. Samantala natalo na rin ni Kyukai si Ryuto. Bago ito mamatay ay isinauli niya ang Lian doll at ipinangako na di papatayin ng mamamayan ng Lian. Kaso wala na siyang lakas para tumakas kaya katapusan niya na mabuti ay iniligtas siya ng ating bida na parang knight in shining armor habang labis ang pighati ng mga kalaban habang patuloy ang kanilang pagtakas. Labis ang pagkalungkot nila Kisui at Batay nang malaman na bukod sa namatay si Commanding General Keisha ay napaslang din si Ryuto. Dahil dito ay kinumbinsi ni Kisui si Kinmo na magpatuloy sa labanan kahit wala na silang Commanding General dahil kapag nakuha ng Chin ang Kokuyo Hills ay manganganib ang mamamayan ng show kaya pumayag si Kinmo. Galit na galit si Batay sa mga Chin soldier at dumiretso pa ito sa kinaroroonan ni Kokoo. Samantala sumugod si Kisui kay Maron upang tulungan sila Kinmo dahil kailangan nilang mapatay ang maraming kalaban bago pa kumalat ang pagkamatay ng commanding general. Kahit di pa alam ni Konki na patay na si Keisha ay nagbago na siya ng target dahil nalaman niya sa mga bihag na tinorture ng Shaggy Gang ang tungkol kay Kisui kaya panalo na daw siya. Dahil dito ay dumating ang utos ni Konki kila Maron na ibigay muna ang Central Hill sa Show Army kaya nakasimangot ang lahat. Agad na ginawang fortress ng Show Army ang Central Hill na siyang di maintindihan ng mga tauhan kung anong iniisip ng kanilang boss. Kaya pagsapit ng meeting nila sa gabi ay nakasimangot ang lahat. Di na nakapagpigil ang mga officer na magtanong kung ba't ibinigay nila ang posisyon sa Central Hill. Giit ng general na magtiwala lang sila dahil palagi silang nananalo dahil sa kanyang utak. Napanatag ang loob ng mga kasama dahil palagi nga silang ginugulat ng boss sa mga strategy nito. Alam nila Kisui na may binabalak si Konki kaya pinagtibay pa nila lalo ang depensa ng Central Hill. Galit na galit naman si Yuying dahil di agad sinabi sa kanya na patay na ang commanding general. Pero pabor din siya sa pagpapatuloy ng laban. Kinabukasan ay nakita nila ang mga sunog sa gubat dahil sa maitim na plano ni Konki. Pagkadating nila Bihei ay abo na lang ang nadatnan. Sinabi ng kasama na tumutulong ang nayo na ito sa show kaya nila ito ginawa. At napulot din ito ang isang bracelet na pilit na ibinigay kay Bihei. Di rin makapaniwala sila Shin na nabale wala lang ang pinaghirapan nilang posisyon. Nang makita ni Kyukai ang sunog ay agad itong nagtungo na sinundan nila. Kaya nakita nila ang isang nayo na winasak ng Konki Army pero walang mga tao. Subalit nakita nila ang karumal-dumal na gawain ng dating mga bandido dahil pinagpapatay ng mga ito ang mga sibilyan. Nang makita ni Kyukai ang katawan ng matanda na tumulong sa kanya ay pinagtatagpas niya na parang mga damo ang mga halang na kaluluwa. Saka agad din na umalis sila Shin at Kyukai, na nagtungo pala kay Konki upang questionin ang kahayupan na ginawa nito pero walang pake ang general na lalong nagpagalit kay Shin ngunit binanatan siya ni Raido at pinagbantaan. Pero lumaban ang bida kaya nagsuntukan sila ni Raido hanggang sa mapatalsik ito kaya papatayin na siya ni Kokoo pero pinigilan at inihagis ni Kyukai kaya sumugod ang mga tauhan pero pinagbantaan nito si Konki at sila Shin ay tinutukan din sa leeg ng mga ito. Ngunit sinabi pa rin ni Shin na di nila mapagkakaisa ang Middle Kingdom sa ganitong pamamaraan. Natawa na lang si Konki sa kanyang sinabi samantala pinilit ni Ringyoko si Bihei dahil baka ito lang ang makakaayos ng sitwasyon. Di daw naniniwala si Konki na papayag sa pagkakaisa ang Middle Kingdom dahil gagamit sila ng karahasan para masakop ito. Tinanggap na ni Kyukai na di ito maiintindihan ng dating mga bandido. Sinabi rin ni Kyukai na napatay na ni Shin si Keisha kaya dapat ay ipagkalat nila ito para tumaas ang moral ng kanilang army pero di pumayag si Konki kaya pinagbantaan siya ni Kyukai pero hinamon pa siya ng general na gawin ito.
Saka pinag-utos na pugutan si Denyo, mabuti na lang ay dumating si Bihei kaya natigilan ang lahat. Pinaliwanag ni Bihei na isa lang itong di pagkakaintindihan pero naisip ni Shin na asal bandido na rin siya dahil sa pagsama nito sa Konki Army. At nang mahulog ang bracelet ay naisip ni Shin na nagnakaw din ito sa mga bangkay. Kaya naiyak ang captain at sinapak siya dahil di niya inaasahang magiging ganito si Bihei. Maging si Kyukai ay pinalo siya dahil kinamumuhian na rin siya nito. Dahil dito ay pinapaalis na sila ni Konki bago pa magbago ang kanyang isip ngunit tuluyan ng tinanggal ni Shin si Bihei sa Hishin Force. Naisip ni Bihei na magbalik na lang sa kanilang village dahil tinanggal lang siya ni Shin pagkatapos ng pagbubuwis niya ng buhay at nang namatay niyang kapatid na si Bito para kay Shin. Pero nang marinig nilang may nang tatrash talk kay Shin ay siya pa ang unang nanuntok sa mga ito. Pero binugbog lang sila ng mga tauhan ni Konki na mas malalakas sa kanila mabuti ay pinigilan ni Naki pero ayaw magpaawat kaya pinatay niya ito. At sinabing kahit si Raido ay natatakot kapag nagalit na siya. Humingi ng tawad si Kyukai dahil muntik nang mawala ng ulo si Denyo. Samantala nagising si Bihei na kasama ang captain. Sinabi ni Shin na noon ay pinagnakawan din niya ang mga sibilyan dahil labis na siyang nagugutom. Naalala din niya ang pangarap nila ni Hyo na maging mga general kahit wala pa silang ideya sa dark side ng mga ito. Kaya naisip niyang ayaw niyang matulad kay Konki kung siya ay magiging isang general. At humingi na rin ng tawad si Shin kay Bihei kaya napaiyak ang lahat ng mga kawal na nasa labas. Giit naman ni Bihei na malaki ang pagkakaiba ng kanilang unit sa Konki Army dahil sila ay busog ang mga puso. Kinabukasan ay nagtaka si Shin sa mensahe ng general na tatapusin na nito ang digmaan. Biglang dumating ang mensahero kaya nagmadali si Kisui na puntahan ang sinasabi nito. Nakita niya ang matanda nilang officer na nanghihina. Saka halos bumaliktad ang kanilang sikmura nang makita na ginawang palamuti ni Konki ang mga bangkay ng sibilyan bilang pagbabanta na gagawin din ito sa Lian. Nakita nilang patungo sila Konki sa direksyon ng Lian Castle kaya kinabahan sila Kisui at Batei na gawin nga ito sa kanilang mga pamilya. Dahil dito ay nagkaroon sila ng pagtatalo dahil ayaw iwan ni Kinmo ang Central Hill. Pinaliwanag ni Kinmo na mas mahalaga ang Central Hill upang mailigtas ang buong Show Kingdom. Subalit mas nang ibabaw ang awa ni Kisui sa Lian Castle dahil na rin sa naranasan nila noon. Kalaunan ay dumating ang malaking army sa Lian Castle kaya nagpanik ang lahat at nagsitago sa underground ang mga sibilyan upang subukang hindi na maulit ang nangyari noong trahedya. Subalit si General Kisui pala ang dumating dahil pinili nilang isuko ang Central Hill para sa Lian Castle. 2 araw bago ito maganap ay nakita nila Shin ang pag-alis nila Kisui. Pero nagpaiwan pa rin ang ilan sa pangunguna nila Yuying at Kinmo. Subalit mabilis lang silang winasak ng puwersa ng Qin hanggang sa tuluyan ng tumakbo ang mga ito. Samantala sila Konki ay nagpahabol lang sa katumakas dahil ang goal lang talaga nila ay mapauwi sila Kisui. Dahil dito ay tuluyan ng nagwagi ang Konki Army sa pagsakop sa buong Kokuyo Hills. Nagkaroon sila ng kasiyahan ngayong gabi. Sinabi ni Ten na ginamit ni Konki ang nalaman na impormasyon sa tulong ng Shaggy Gang upang mapauwi sila Kisui. Gayunpaman ay kinamumuhian niya pa rin ang strategy nito. Giit ni Naki na pinasakop ni Konki ang Central Hill sa show upang ang mga ito na ang gumawa ng bakod para sa kanila dahil alam ni Konki na kaya niyang pauwiin si Kisui. Dahil pa dito ay nabawasan sila ng maraming casualty pero si Konki lang ang nakakagawa ng ganito kadumi na strategy dahil kahit si Riboko ay hindi gagawa ng ganito. At nang magtanong daw si Naki sa isang matagal ng miyembro ay sinabing nagmula din sa matinding galit ang mga strategy na ginagawa ng general. Kinabukasan ay sila ang inutusan na magpatrol sa buong Kokuyo Hills na tinanggap naman ni Shin. Nagsimulang kilalanin nila Kyukai at Shin ang talento ni Konki pero alam nilang kailangang may mag-control dito kaya kailangan nilang makakuha ng mas mataas na posisyon kaya ginanahan si Shin na nanghingi ng suntok ni Kyukai na agad niyang pinagsisihan. Kumalat sa Middle Kingdom ang panalo ni Konki subalit inilihim ang pagkapatay ni Shin kay Keisha at pinagawa pa sila ng bakod bilang parusa sa pag-aaklas kay Konki. At di naman inaasahang nag-resign si Naki sa Konki Army at sumali sa Hishin Force. Humingi naman ng tawad si Riboko dahil di niya inaasahang mapapatay si Keisha. Dumating ang importanteng liham ni Saitoko at ilang araw ang lumipas ay dumating sila Riboko at ang hari ng Se sa Konyo. Nagagalit ang buong Royal Court sa pagdala ni Saitoko sa mga ito sa capital ng Qin at maging si Shoheikon ay di siya maintindihan. Kaya pinaliwanag ni Saitoko na pumayag ang show na dumaan sa kanila ang hari ng Se dahil magkapareho sila ni Riboko na nais makilala at makausap ang hari ng Qin. Pinuntahan nila ang hari ng Se na si Oken na pinagsilbihan ng mamahaling mga pagkain. Ngunit nais nitong si Saitoko lang ang makasama nila sa pag-uusap ni Sei. Pero naupo ang matanda sa gilid dahil nais niyang maiwan din ang Minister of the Left kaya sila Shoheikon lang ang umalis at pati na ang mga katulong. Medyo na-overwhelmed si Shobon sa aura ng dalawang hari sa kanyang harapan. Nagpasalamat si King Sei sa pag-withdraw ng Se noon sa coalition. Pero ipinagtapat ni Oken na ginawa niya ito dahil sa ganda ng offer ni Saitoko. Nagtungo daw si King Oken upang itanong ng personal ang mithiin ni King Sei na pagkaisahin ng Middle Kingdom dahil siguradong maraming buhay ang magiging kapalit nito kaya nais niyang malaman ang plano ni Sei sa pagpapatay
makapatupad ng pagkakaisa pagkatapos ng digmaan. Kinabahan si Shobon para sa kanyang hari. Saka nagbanta pa si Oken na kung di maganda ang kanyang sagot ay siya ang bubuo ng pangalawang coalition para wasakin ang Qin. Pinaliwanag ni Sei na ang gagawin niya ay digmaan para sa pagbuo ng bagong nasyon at hindi paglupig sa ibang kaharian. Kaya hindi magiging mas mataas ang Qin sa mga masasakop nila kundi magiging magkakapantay-pantay sila. Nakitaan ng butas ni Oken ang sinasabi ni Sei dahil siguradong magkakagulo kung walang mamumuno sa 7 nasyon. Kaya sinabi ni Sei na ang magpapanatili ng kaayusan ay mga batas at walang mas mataas dito kahit na nasa posisyon. Napahanga ang tatlo sa kanilang narinig mula kay Sei. Dahil dito ay nakakita na ng liwanag si King Oken mula sa tila walang katapusan na digmaan. Kaya nais na ni Oken na suportahan si Sei pero dahil wala silang witness ay magiging vocal lang ang kanilang kontrata. Sa kabila nito ay alam ni Sei na di maiiwasang magkaroon pa rin ng kaguluhan sa pagitan ng Sei at Qin Army. Kaya sinabi ni Oken na pag nangyari ito ay ipagtatanggol na lang nila ang bansa hanggang sa kamatayan. Ngunit ngayon ay nais daw niyang hindi na lumaban sa Qin dahil pabor siya sa plano ni King Sei kaya nagpasalamat ang hari ng Qin. Napahanga si Shobon kay Saitoko dahil ito ang dahilan kung ba't nakausap nila si King Oken at napasuko nila ito ng walang labanan. Pero nagbanta si Oken na kung magbago si Sei ay siya mismo ang papatay dito. Kapansin-pansin ang panghihina ng boses ni Saitoko na sinabing kasiyahan niya ang maging gabay para sa mga kaharian. Ngunit nagbabala si King Oken na si Riboko ang pinakamalaking hadlang sa nais nilang mangyari. Pero siniguro ni Sei na papatayin ito ng mga general ng Qin. Subalit ngayon ay kailangang makipag-usap ni Sei kay Riboko na naghihintay sa ibaba. Pag-alis ni King Sei ay hindi na nagsasalita si Saitoko. Saka napansin ni King Oken na pumanaw na ito ngunit nagawa pa nito ang huling misyon para sa mga tao.